Nagtipon-tipon naman ang mga Pinoy sa The Hague, Netherlands kahapon para ipakita ang pagsuporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain doon dahil po sa kasong crimes against humanity. Live mula sa The Hague, nagbabalita si Jovi Francisco. Good morning, Jovi. Good morning, Angela. Ano ba yung mga panawagan dyan ng mga nagtipon-tipon ng mga Pinoy dyan sa The Hague? Angela, alam mo nagsimula yung tinatawag nilang meet and greet with the Vice President dito sa isang parke dito sa The Hague ng alas 10 ng umaga, Sunday. Tapos ay tumagal ito ng hanggang siguro alas 5 na ng hapon dahil nagkaroon nga talaga ng literal na isa-isa sa mga dumalo ay nagkaroon ng opportunity para makipag-selfie or photo opportunity with the Vice President. So yung kanilang paghahanda ay yung buong morning, pero nung hapon nang dumating na si Vice President Sara Duterte, nagsimula na siyang magsalita, ay kanyang ikinuwento yung huling pag-uusap nila, pinaka-recent na pag-uusap nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa detention facility sa The Hague. At maraming parte. Merong isang parte ay tungkol dun sa kalagayan ng Pangulo ngayon at mga kinakain niya. Pangalawa ay tungkol sa mga bili ng dating Pangulo sa kung sino lang ang pwede sa pamilya na pumunta dito sa The Hague para bisitahin siya. At ang ikatlo, sa ambush interview ng media kay Vice President Duterte ay sa legalities o yung kung paano itatakbo or ilalaban yung kaso ng dating Pangulo. Unahin ko na yung tungkol dun sa pagkain, Angela. Dahil ito yung medyo talagang pinakinggan ng mga kababayan nating dumalo dito sa meet and greet para sa dating Pangulo at kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na talaga namimisa daw ng Pangulo ang dating Pangulo ang pagkaing Pinoy, yung lasang Pilipino, lasang Pinoy na sinasabi natin. Pero tanggap na daw niya na hindi pa talaga ganun kasanay gumawa yung mga nagluluto dito ng mga recipe natin. So ang ginawa ni Vice President Sara Duterte ay nag-print out ng mga recipe at ipinadala doon sa mga staff na pwede mag-prepare at pwedeng matuto nitong lasang Pinoy na tinatawag. At syempre, ang mga hiling na inumin, basta isang brand ng soft drinks ang sinabi ng Vice Presidente na ibinilin sa kanya na laging dalhin sa kanya ng mga bibisita doon sa kanyang ama yung isang brand na ito. Pati sa pamilya, meron sa sinabi ng mga miyembro ng pamilya na hindi na muna dapat pumunta dito. Pero kung meron mang parating na, ang sinabi ni Vice President Sara Duterte ay parating na daw si Kitty Duterte dito at sila ay maghahalinghinan sa pagdalaw sa loob ng detention facility. So puntahan natin, Angela, tungkol sa doon sa itatakbo ng kaso dahil doon sa ambush interview na pinick up ng mga wires o news wires na anggulo ay yung pagsabi daw ng dating Pangulo kay Vice President Sara Duterte na walang basis o walang basiran o mahina yung kaso laban sa kanya dito sa ICC at naniniwala na siya ay mapapawalang sala. So yun basically yung thought nung isa sa mga mensahe na ipinaabot ng dating Pangulo via the Vice President. At pero ang Angela, kahit na ganyan ang sinasabi ng dating Pangulo, tuloy-tuloy yung proseso ng ICC dahil kanina this weekend inilabas na ng dalawang pares yung prosecution at saka nung isa pang panig yung utos daw ng ICC na yung defense at saka yung prosec na meron na silang mga mga deadline na dates April 4 for the prosecution panel at saka April 11 para sa defense panel dun sa mga hindi-hingi ng mga requirements ng ICC para isumite nila. So that's like 2 weeks from now kailangan ay submitted na pati listahan ng mga witnesses at kung paano protektahan ang mga witnesses, Angela. Jovi, alam ko nakakasana yung buong legal team ni FPRRD dyan sa The Hague. Pero sabi ni Attorney Kaufman, meron daw pong isang Pilipino na makakasama. Alam na ba natin kung sino yung pangalan na yon? And pangalawa, bukod dun sa mga nagtipon-tipon na mga taga-suporta ni FPRRD, meron din bang nagtipon-tipon dyan para naman doon sa mga biktima ng EJK?
Yes, okay. Unahin ko na yung tungkol dun sa ano 'no, yung pagpo-form ng panel na magdedepensa or de-defend si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, totoo na sinabi yun ni Mr. Kaufman, Attorney Kaufman, at sinabi rin yan ni Vice President Sara Duterte, pero wala daw siya, siyempre in-ambush interview namin siya at wala daw siyang karapatan na siya yung magsabi nun. So tomorrow there's an opportunity or hours from now doon sa penitentiary sa pagbisita ng lead lawyer ni former president ay pwede natin itanong na yan dahil yan na talagang tanong the whole weekend kung sino yung Pinoy lawyer na kasali dyan sa panel na yan. So we'll know that later, Angela. And yes, nauna na mga a few hours yung pagtitipon naman ng mga mga pumapanig doon sa mga naging biktima ng war on drugs, naging dahilan nga kung bakit nakadetine ngayon dito sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dinaluhan natin yung kanilang press con kanina at nandoon si Attorney Conti at lumalabas na ang mga kasi dito yung mga nagpunta dito ay from other European countries sa mga OFWs sa atin na nagpunta dito sa The Hague kanina for that meet and greet. Ang mangyayari sa birthday, may birthday surprise pero hindi na rin surprise, Angela, kasi parang sinabi na rin nila na yun naman daw mga anti-Duterte ay magkakaroon ng kanilang pagpapakita ng puwersa sa birthday mismo ng dating Pangulo this coming weekend. Pero yun nga lang, hindi nasa isang lugar na kundi multiple cities na makikita natin all over the world. Lastly, kumusta daw po ngayon si dating Pangulong Duterte ayon kay VP Sara? Ayon kay VP Sara, kumpara doon sa mga naunang linggo kung saan ay parang hindi pa maganda yung disposisyon, ngayon na nakapag-joke na, marami na rin mga bilin at saka magano na rin daw nakakakain kahit na hindi nga Pinoy food yung kanya kinakain. Parang tanggap niya na hindi na muna siya makakakain ng Pinoy food. Alright, maraming salamat, Jovi Francisco, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.